doon po sa ano sa pagsuporta po nila at pag ano po nila na maikasal po kami dalawa. Yun po, isa din po yun sa pangarap po namin dalawa na natupad po. So yun, ibig sabihin ay alright na alright kayo rito. Opo. Talagang feeling safe po kami. Yeah, salamat. Hindi lang feeling. Safe na safe tayo. So yun na mga kabisnes namin minamahal, kumusta po? At salamat na marami sa patuloy na support at pagmamahal. At syempre, salamat din po sa patuloy na pagtitiwala sa aming kakayahan para po sa pagtulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan yan. Oo. At pagdamutan niyo po yung abot ng aming makakaya at makakaasa po kayo ng ating mga pagtulong, ay syempre dapat lang ay 100% na bukal sa puso, pure, genuine, ano po, walang anumang pag-aalinlangan o hindi kaya ay dahil sa kailangan, ano po. So yan ang mga ka-business, palagay ko pares tayo ng naiisip eh. Namimiss yun na sila Kuya Lito at saka si Ate Vera, ano. Kumusta na kaya sila pagkatapos ng kanilang kasal? At saan kaya nag-honeymoon? At ano kaya nangyari ano sa honeymoon nila? Tara po, kumustahin natin at para maipakita ko sa inyo yung araw-araw na sitwasyon at kalagayan nila rito sa Ka-Business House. At maraming salamat po mga ka-business dahil sa yung inyong mga komento na nagbigay ng pagpapalakas ng loob dun sa ngayon ay mag-asawa na nga si Kuya Lito at saka si Ate Vera sa kabila ng matinding mga pinagdaanan, yung pagkukumbinsi, pagtulong nyo sa amin na makumbinsi sila na dumito na sa Ka-Business House para rin sa kapakanan nila. Ano po, thank you so much. Nag-edit si Boss Dave. Sipag. Hello, Tevers! Hello po. Kumusta? Ayos lang po. Sipag talaga. Talaga naman. Kumusta? Ayos lang po. Paano mo sabing ayos ka lang? Ayos na ayos po dito. Well, Opo. ay marami nakakapansin sa'yo ha. Nag-i-slim ka raw. Ito ba yun? Ha? Hindi po. Hindi, Ano po, nagtimbang ka atang ba? manok. Nagtimbang ka? Opo. Ano ang timbang mo dati? 98 po. 98 kilos? Opo. Tingnan nga natin ngayon. Ay, ano nga pala, tawag nito, merong nag-usap na kayo ni ate mo. Bibigyan ka yata niya ng mga tinitake niya, yung in-endorso ng ka-business family ng mga product. Ayun, effective yun. Ito mo kay ate mo, no? Opo. Kung gusto mo ganun? Opo, syempre po. Tara, magtimbang na tayo, tingnan natin. 98! Yung huling timbang mo. Nung bagong dating po ako dito, 98 po. Yun ang huling pagtimbang mo. Hindi po, kanina po. Nagtimbang ka kanina. Ilan na ang timbang mo? Siguro yung latest. 96 po. Uy, not bad. Nabawasan ng 2 kilo, natapisan. Opo. Ano lang yan eh, discipline. Opo. Bawas rice talaga yan. Iwas ka sa rice. Papak ng ulam, tas gulay, prutas. Kaya kita mo, di ba, pagka si Papa Dins, namamakyaw talaga ng gulay, no? Daming gulay dyan. Tapos mga tinutulungan. Diyan po sabi ni ate, huwag daw magano ng rice sa gabi. Kami, ang talagang pinagdaanan namin dyan ni ate mo, talagang hindi kami kumain ng rice. Ang pinalit namin sa rice ay yung itlog na nilaga. Oo, sa umpisa talagang mahirapan kasi masakit sa ulo, no?
ganun yun mga business. Pagka sanay kang kumain ng kanin, tapos aalisin mo yung pagkain ng kanin, masakit sa ulo. Ibang parang madali ka mainis. Opo. Ganun ka rin? Opo. Dati po kasi, gabi po ako nakakakain. Yung umaga, tanghali po. Okay lang pong wala. Sa gabi po, sabi ni ate, baliktad daw po kasi. Dapat sa gabi po wag akong kumain ng kanin. Tapos yung may bibigay yata siya siyang yung mga tinitake niya. Opo. So, magtimbang nga tayo ulit. Para actual makita ng mga Bagong ka-business kain natin. po ako. Ha? Bagong kain po. Okay lang yan, di man halata. So yun, bago yun, mga ka-business, bago natin patimbangin ito si Ate Vera, kumusta kayo rito? Okay Kumusta na. ang mo rito pang araw-araw? Hindi ka ba nahihirapan dito sa iyong ginagawa? Hindi. Okay naman po. Tsaka kayang-kaya naman. Hindi ka ba nahihirapan sa ano bang function mo rito, no? Yung parang ikaw ang pumalit kay Tita Dada, no? Kasi si Tita Dada hindi na pumapasok dahil nga doon sa negosyo nila na binuksan. Opo. So yun, carry ba? Opo, kaya O naman. kailangan mo ng katuwang? Hindi po. Kayang-kaya naman po. Sa Tsaka hindi naman po, sabi po ni ate, hindi naman po paresahan po. Hindi yung kailangan paspasan. Pag napagod daw po, pwede naman magpahinga. Ay, syempre, oo. Wala Hindi naman po tulad ng ibang na kailangan dire-diretso yung gawa. Dito naman po kahit makagawa ng isa, dalawa, pwede daw po magpahinga. Ay, syempre. Oo. Okay na, okay po. At saka tawag nito, Tsaka hindi naman, marami kang yan. Hindi, marami kang nakakatuwang kasi halimbawa pagka medyo mga mabibigat na yung halimbawa may bubuhatin, nandiyan kagwang. Oo, may karapatan kang makisuyo diyan. Intoy, basta sa lahat ng nandiyan kagwang. Tapos sa mga M's naman, yan naman ay yung sa gawiroon, sa kusina natin doon, ay tutulong din yan. Opo. Tumutulong ba? Tumutulong. Talaga? Baka naman. Hindi. Ayaw mo na sabihin. Hindi naman po. Hindi, yan, tawag nito, nagkukusa yung mga minsan yan nga din nagluluto no? Opo. Kaya lang minsan hindi pa nila ma-perfect yung pagluluto. Iba-iba lasa. Kumbaga, nagsasanay pa. Hindi pa sila kagaya mo na bihasa na pagdating sa pagluluto. Tsaka yung luto kasi ni Ate Vera, mga ka-business, lahat kami ay kumbaga tumugma sa panlasa ng ka-business family. Sakto. Maliban doon sa nung nakaraan na maalat ang pinirito. Kasi yun pala, nalagyan na ng asin, nababad. Tapos nilagyan ulit kasi natunaw na yung nakababad na asin. Alright? Alright. May gusto kang sabihin? Ayun po. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo po kasi sa binigay niyo po ulit na chance sa amin dito. Hindi lang po kasi sa financial niyo kami tinuturuan, kuya. Pati po sa pagpapayo, nandyan po kayo lagi sa amin ni ate. Si Papa Dins po. Tsaka sila Kuya Dave, Ate Budang. Thank you po sa first family po. Tsaka syempre po kay Lord po, thank you kasi ginabayan niyo po kayo para makita niyo po kami ulit. Kahit tinataguan namin. Si Burnok. Opo, Pasalamat si kayo Kuya kay Burnok, talas na mata. Opo, si Kuya Burnok po, thank you. Yan. Kasi buti na lang matalas yung mata mo. Oh. Thank you po. So yun, dito Ate Vera, tayo ay pamilya ha. Opo. Yung ginagawa mo na yan ay hindi yan, sabi nga, inuobliga ka. Opo. No? Kung halimbawa, hindi mo feel, hayaan mo lang may gagawang iba dyan. Pag nakita ni ate mo yan, gagawin yan. Nila Budang, nila Boss Dave, naguhugas yun. Naglilinis yan ng bahay, sila Papa Dins. Kumbaga dito, hindi uso yung pagmamando, pag-uutos, no? Pansinin mo sila, di ba, mga M's, mga kagwang sa hindi nag-uutos si kuya tsaka si ate, pati sa paglilinis ng sasakyan, nagkukusa na sila. Ano na yan. Tsaka nagwawalis din po sila ate Budang po. Ano yan, pagdating sa ganyan kasi mga sanay, yung mga anak ng mga business sa gawaing bahay. Dahil syempre doon naman tayo nanggaling, anak tayo kumbaga sanay tayo sa
hirap, no? Iba't ibang mga sitwasyon ng buhay. So yun na, tara magtimbang tayo. Okay po. Hindi, teka muna. Mga ka-business, may gusto pa kayong malaman kay Ate Vera? Iba na yung aura niya, no? Oo, smiling face na siya. At saka, nakikita sa mga vlog, pag kalimbawa kasama kayo, iba na si Ate Vera at saka si Kuya Lito. Masayahin na. Wala na yung dati. No? Kalimutan mo na yan. Iba na. Kayo ay ka-business family. Pamilya na tayo rito, no? Thank you po. So, yan. May okay na? Sigurado ka? Ready ka? Ipakita sa mga viewer na timbang mo? Opo. Ha? Hindi maganda kasi ito mga ka-business kasi parang challenge sa kanya sa kapakanan niya rin naman eh. Opo. Hindi rin kasi mabuti at iberin ganyan. Masyadong mahirap. Hindi natin masabi ba yung nahihingal ka no? Minsan? Opo. Kasi ako noon, nung nag 90 kilos ako, hirap na ako sa sarili ko yung magsuot ng sapatos, babangga yung tiyan mo sa nakakainis eh. Masarap yung ganito kumilos Tara. Sigurado ka? Sige po. Sige. Asan ba si Tolits? Sa likod po. Anong... Kasama po ata sila Kuya Kagwang. Okay, sige. Mamaya pupuntahan natin. Opo. Si Ate Vera! Ba, alam mo kung saan nakalagay yung timbangan, ha? Araw-araw pong video. O, talaga lang? Bitaw, yung mga kabisnes namin minamahal. O, magpigil po kayo ng inyong hininga, huwag po kayo mabibigla. Mga kababayan, huwag kang hawak, Ate Vera. Agkoy, Ate Vera, ano nangyari? 96.8! Ano nangyari? Ilan ba dati? 98 po. 98, tapos naging 96. Opo. Tapos ngayon ay 96.8. Opo. Agkoy. Tumaas man. O baka sira? Hindi po. Baka timbang ko po talaga sira. Hindi, yan. Kasi sabi mo nga bagong kain ka eh. Opo. So, ayan. Mga ka-business, at least, nabawasan ng, gabuhok. Okay na rin yan. Kasi pangit din yan, bibiglain mo, Ate Burst. Opo. No? Nahihilo po kasi ako pag bibigla. Oo, tsaka tawag na ito yung low blood ka, di ba? Opo. Hindi ka high blood. Mga ka-business, ang laki niya, low blood. Opo. Hindi siya high blood. Pero delikado din yan, yung low blood. Parang high blood din yan. Umaatake rin yan minsan. Tsaka parehas lang din po ng nararamdaman sa low blood at high blood po. Parang napakaseryoso mo. Hindi po. Tika nga muna, mga ka-business, makikimarites lang ako rito. Ang dami kasing nakakamiss. Ang dami nagme-message kasi sa Apo. Messenger. Ka-business, vlog mo naman si Ate Vera at saka si Kuya Lito, namimiss namin. Thank you po. So, kumusta kayo ni Kuya Lito? Ayun po, lalong nag-alab po yung, Ayan, sinasabi ko. yung pagmamahal po sa isa't isa mula po nung nag-isang dibdib na po. Wala na po yung laging away. Yun po. Nag-uusap na po tuwing gabi ng plano, ng po. Tapos pag may konting pinag-uusapan na po namin agad. Or tuwing gabi po. At pagkatapos nyo mag-usap, ano Labing-labing ginagawa na nyo? po. Ano? Labing-labing? Okay. Karapatan nyo, mag-asawa kayo eh, di ba? Kaya lang, parang nag-crack yung Yung double deck po. Oo. Ka-business. Huwag masyadong mag-gigil. Nagigil po siya mula nung nag-isang dibdib kami. Oh, talaga? Nagbago? Opo. Nagbago ang sa'yo? Opo. Talaga? Kasi sabi ko, akin na to. Tapos si Lito nanggigil? Opo. Sabi po kasi niya, kahit malaki daw po yung katawan ko, solo na daw po niya eh. So, ibig sabihin, porsigido rin Opo. Sana nga magkaanak kayo, kabuo kayo, no? Opo, kahit isa lang po. Oo. Ano kayong magandang pangalan sa baby niyo kung sakali, Vicky?
Biik po. Biki, hindi biik. Kumpira. Biik. Akala ko po biik kasi sa akin po galing. Kuya, still lang. Joke Ay, lang. batiin mo yung mga kababayan natin, mga Ilocano, Ilocana. Ayun. Ayun na, naimbag na adlaw inyo amin apo. Kada kayo amin. Kada kayo amin apo. Salamat. Salamat ano yun, ate? Salamat. Salamat din po. Salamat mga kabisnes namin minamahal, mga kababayan natin, mga Ilocano. Yan, Ilocana. Ang ating Ate Vera. Yan, ikaw na bumati para tumpak kay kung ano-ano nasabi ko. Mali man. Naimbag nga aldaw yung kada kayo amin na po. Ayan nyo man nga lubo nga gananad kayo. Agbiag ti Ilocano. Masaya kayo rito, Ate Vera, sa piling ng ka-business family. Opo, sobra po. Kasi Talaga? po, welcome nyo kaming mag-asawa. Oo. Bukod dun sa pag-welcome, ibig kong sabihin yung bang araw-araw na buhay, pamumuhay ninyo rito, nakasama nyo ang ka-business family. At syempre, andyan yung mga makukulit na kagwang at yung mga EMS ay nandyan din. Hindi ba kayo, ika nga parang naingayan, naguguluhan? Ano ba? Hindi naman po. Sa araw-araw po na magkakasama tayo dito, ayun po, masaya po, excited sa nangyari araw-araw. Tsaka makikita po yung pagmamahalan natin bawat isa po. Concern, pagmamahal, yun po. Yes, tama. Malasakit. Opo. Kaya thank you po sa inyong lahat. Kasi isinali nyo po kaming dalawa ni Lito sa turing nyo pong ganun sa amin. Pamilya. Opo. Ganun Turing nyo talaga. po. At maging ating mga mahal na viewers, ang turing natin sa kanila ay pamilya natin. Opo. Bagaman na hindi magkakakilalang personal, karamihan sa kanila ay nasa malalayong lugar, lalo na yung mga OFW, no? Opo. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao, mga ka-business, bira lang tayo at banat lang. Tuloy-tuloy tayo. At yung mga OFW, yun, pamilya tayo rito sa ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV. Yan, at kumusta naman pala? Kasi syempre, maring itanong ng ating mga ka-business paano naman yung pakikitungo sa'yo ni Mama ka-business? Ay, sobrang okay na okay po. Napakabait po ni Mama ka-business. Sobrang pinapakita niya po yung pagmamahal bawat isa po sa amin. Tsaka yung care po niya sa amin bawat isa. Anyan pong sasabihan niya po kami ng magagandang aral. Halos araw-araw po yun, magkakausap po kami. Ayan, at si ka-business, kumusta naman si ka-business? Makulit, Opo. Kuya ka-business? May makulit po pero andun pa rin po yung yung turing na po sa amin na nakababatang kapatid po. Na andun yung pagmamahal po niya sa amin, lahat. Tsaka yung pag-aalala po bawat Ate Vera, may tanong lang ako. Yung nararanasan nyo ngayon dito sa ka-business house, yung inyong nararamdaman na experience ay meron na bang mga kamag-anak o kaibigan, kakilala na ganito ang pinakita at pinadama sa inyong pagtrato? Sa totoo lang po, sa akin po, although mahal po ako ng pamilya ko, pero mas lamang po yung pinapakita ninyo sa amin na pagmamahal po. Bakit mo nasabi na, Ate Vera? Kasi po, dito naranasan po namin hindi lang po sa financial, pati po aral ng Diyos. Yun po yung inano po ninyo sa amin. Tinatak po sa dibdib. Dapat nakasenter po ang Panginoon sa amin, sa atin habang nabubuhay. Yun po yung parang tumatak po sa akin na kayo lang po ni Mama ka-business yung nakapagturo po sa amin ng ganun. Totoo lang po, mahal din naman ako ng pamilya ko, pero hindi ko naranasan tungkol
yung tungkol doon po yung ano. Kaya, yun po yung sinasabi ko kay Lito. Iba po yung pagmamahal na natanggap namin sa inyo ni ate. Oo, kasi mga ka-business namin minamahal, no? Totoo yun yung binanggit ni Ate Vera na hindi lang sa aspetong paano yung tamang paraan ng pagdadala ng buhay, tamang paraan ng pakikitungo sa kapwa natin, higit sa lahat yung ating pagkakilala, no? At paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Napakahalaga kasi niyan eh. Kasi para sa akin mga ka-business, pasensya na po kayo ha. Kapag ka ang tao ay hindi nagkaroon ng interes o walang interes sa mga salita ng ating Panginoon Diyos, yung pagkilala, tamang paraan ng pagkilala sa ating Panginoon Diyos, kasi meron talagang ganun mga kababayan na para bagang napako yung kanilang oras at atensyon sa mga alalahanin sa buhay, sa pag-aasikaso, sa pang-araw-araw na mga pangangailangan. Hindi naman masama yon, no? Na asikasuhin natin ang ating mga pangangailangan, yung pangarap natin, para umunlad, siyempre magkaroon ng magandang buhay. Hindi naman masama yon. Kaya lang, meron kasi talagang mga kababayan tayo na parang yun na lang ang kanilang nagiging buhay, no? Ibig sabihin, doon na lahat nagugol yung kanilang panahon, yung kanilang oras. Nakalimutan nila o na isang tabi nila yung pinakamahalaga na ano yun, yung patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, sa pagsunod sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, no? Yung mga nakasulat sa Biblia. Para sa akin kasi, pagka halimbawang yun ang napabayaan mo, ay ikaw ang pinakalugi sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kasi yun ang pinakamahalaga eh. Di ba, no? Sabi nga ng Panginoon higit pa sa pagkaing nasisira, no? Ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. So, ibig sabihin, sa ano pa man, dapat yan ang ating binibigyan ng mataas na pagpapahalaga. Alright? No? So, ayun, totoo yun mga ka-business. Bahagi, lahat yan, mga kagwang, mga M's, bahagi yan ng aming gampanin sa kanila na ituro, magpaalala, i-guide sila sa bagay na yan. Kasi useless eh. Kahit na ikaw yung maging pinakamayamang tao dito sa mundo at hindi mo naman nakamtan ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Kristo, wala. Kawawa ka pa rin. Kawawa ka pa rin. Pagdating ng araw. Pinakamasarap yung simpleng pamumuhay, hindi mo tayo sagana sa lahat ng mga material na bagay, pero kapag halimbawang nag-pray ka, nararamdaman mo siya, no? Ang sarap nun. Di ba? Parang lumuluwag. Yung konting isang bitla mo lang na Panginoon Diyos, yung pagka binanggit mo yung pangalan niya, Panginoong Kristo. O ngayon, no? Di ba, no? Nararamdaman mo na siya eh. Ang sarap ng gano'n. Tas simpleng buhay lang, simpleng pamumuhay, no? Yun. So, ayun, sana sa mga ka-business din natin na medyo nalilibang dyan, napasintabi sa inyo. Hindi masama ang maghanap buhay, magsikap, pero wag natin kalilimutan yung pinakamahalaga sa lahat, no? Ang ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Yun ang pangunahin. At may tuturing kang matalino, wais at mautak. Ano pa ba yun? Yun, clever. Kapag yun ang ginawa mong una sa lahat. No? Alright? Alright po. Kasi po dati, yun po yung parang nung may
hanip buhay po kami ni Lito. Mm-mm. Although nananalangin po ako, pero parang nakalimutan po namin parehas ni Lito. Yung magpunta po sa church, Mm-mm. yun po yung nawala po sa amin ni Lito. Kaya buti na lang po napunta kami rito ulit. Mm-mm. Parang bumalik po yung namin na laging pumunta po sa church. Yes, yung ano mo sa Panginoon Diyos, yung paglapat ulit ng iyong damdamin, ng iyong sarili, ano. Ang sarap, di ba? The verse. Tapos, normal na nagkakaroon tayo, na-encounter natin mga problema. Pero, pagka ipinanalangin mo sa Kanya, ang bilis, ano, agad-agad magugulat ka lang, ay, ito yung solusyon dun sa ipinanalangin ko sa Kanya. Magaan lang. Tsaka po parang kahit may problema, parang gaan po dalhin kasi hindi ganun kabigat. Kasi siya ang prioridad mo eh. Ganun talaga eh. Ganun po talaga yung mga business. Lugi ka talaga pag halimbawang dami mong pera tapos hindi mo naman pinaglilingkuran ng Panginoon Diyos o halimbawa ay maglilingkod ka lang dahil gusto mo o hindi kaya dahil sa naisipan mo o hindi kaya dahil sa maganda o maalwa ang pamumuhay mo, ay naku, lugi ka mga business. Kailangan sa lahat ng pagkakataon at panahon, anumang sitwasyon, siya ang ating pangunahin sa lahat. Ano po? Alright? Parang hindi ko sumatali. Ganito yung vlog natin, pambirang buhay. Pero ayun, salamat sa At punta natin si Lito. Ha? May tatanong kasi ako sa kanya. Ano kaya nangyari nung honeymoon nyo? Ano po? Dalawa. Tara, halika dito. Wow, business na po. Let's. Sa loob. Ha? Saan? Sa labas po. Tapin ako yung pagbubo. Ano sa labas? Hello, kuya. Ayan na si Dawin. Basta po kayo, kamaka-business. Alright. Uy, mukhang busy ka boss ha. Ito pa nag-aalas po ng bukas. Andito din si Baby Chinay. Hello po. Si Ate Mengay. Hello po. Ayan. Dito muna ako tayo, mag-vlog lang ako ha. Siya na mga ka-business yan, si Ate Mengay. Nagpupunta yan dito kasi mainit dun sa bahay nila. Uy. Ayos ano boss? Hugas pinggan boss? Oh wow, very good dyan Alright. Alright. Asan? Ay, nagpa-vlog. Ayun may mga vlogger pala doon Hello po. Shoutout po kuya. Kaya pa shoutout po. Nagkakasalimbayan na yung vlog. Mamaya pa pag nag-vlog pa yung tatlong kagwang yan. Mamaya antayin natin. Sige. Balikan na lang ito ulit mamaya. Pasensya ka na sa istorbo ha. Okay lang po. Nagpa-vlog pa sila. Ano kayang topic nito mga to, no? Sige, Buknoy. Mga seryoso po sila eh. Hindi, yung niya, problema niya sa kanyang YouTube account. Tinutulungan ni Papa Dins. Tinuturuan. Ay, saglit lang po mga ka-business at balikan namin kayo mamaya. Alright? Alright. So yun na mga ka-business, ayun kasama na natin ang Kuya Lito at may ilan lang naman tayong itatanong. Bahagi pa rin po ito ng pagkumusta natin sa newlywed. Wow! Kumusta Kuya Lito? Ito po, always alright po. Always alright. So, bago ko itanong yung mga iba pang mga tanong ay itatanong ko na muna ito. Sige. Pwede ba ako magtanong? Okay lang po. Sa kabila na nagtanong na ako. Ngayon na mga kabisnes namin minamahal, marami po ang nagpapaabot ng kanilang mga komento at saka messages sa ating messenger, Kuya Lito. Okay. Kumusta daw yung unang gabi? May nangyari ba o lumipas ang buong magdamag ng kunin ng butiki ang
yung narinig ni Ate Vera. De, siguro share lang natin sa ating mga viewers, mga ka-business natin na talaga namang nakatutok sa istorya ninyong mag-asawa sa simula pa Opo. na hanggang ngayon ay nandyan pa rin, sumusuporta, tinatangkilik yung ating mga video o vlog patungkol sa inyong dalawa. At bago yon, congratulations! Thank you po. Dale! Yun po, unang-una po mga kabis, unang-una po sa lahat. Nakaiba aura nito ngayon. Ano? Nagpapasalamat po ako sa kay ama po, sunod po kay na kuya, tsaka kay ate, na walang sawa pong pagsuporta po sa amin. At tsaka syempre po sa mga kuya kagwangs, sa kina ate 3Ms po. Yun po, doon naman po sa tanong nyo, kuya ka-business, syempre po, dapat hindi tayo mapahiya. Dapat siyempre, laban lang. Alam mo mga ka-business, laban kung laban. Kinikilig yung dalawa. Ano pong ginawa mo? Ano nangyari? Yun lang po mga ka-business, alam nyo na po yan. Bumira-bumanat po. Uyak. Natatawa rin. Sabagay, sabi ko nga, karapatan nyo yan eh. Mag-asawa naman kayo eh. At sana nga, makabuo, no? At kanina si Ate Vera, Welito, nagkakwentuhan na kami niyan. Opo. At kapag kasakali daw nakabuo ng, alam mo na, ng baby, Opo. ay ang pangalan ay Becky. At ang sabi naman ni Ate Vera ay, Biig. ha? Biig po. B? Lumabas sa inahin. Oh, B. Ang kulit din nito ni Ate Vera. Lumabas yung nila, mga ka-business, yung naturalesa nila ba? Yung ganyan mga biruan nilang mag-asawa, yung tawa na genuine. Opo. Hindi natin nakikita nung bihira natin makita nung panahong sila ay nandun pa sa tindahan, Opo. na tayo ay nagbablog, bumibisita, at ngayon iba na ako. Ano, may laban ba tayo dyan? Baka po mamayang gabi. Bibili ko ako ng, ano po ba yun? Sikat ngayon, iniinom? Ano? Yung iniinom? Alin? Ano po ba yun? Aba, mag-ingat ka sa mga binibili mong pampagana. Opo. Baka mamaya, kung saan umepekto yun, baka iba yung... Kuya, 5 rin daw ang iinumin niya. 5. Ay, sigurado ka, ospital ang... Tig-iisa man din kuya. Ha? Tig-iisa man sila. Hindi, mag-ingat ka dyan ha, kasi ano yan, tawag nito, pagka nasobrahan ka dyan, baka ma-ospital ka. Medyo lang po mga business. Kaya pa po kahit wala po. Iinumin na. So, kalbuhin kita rin yun. Oh, totoo ba yan, Tibers? Po. Totoo yung sinasabi nito? Nakakalahati pa po. Oh, bihira. Ayun pala. Kalahati lang pala kayo dito kung makabida kayo. Okay lang, binuking ka oh. Joke lang. Mamaya ka sa akin. Ay. Doon ka sa labas. Akala ko sabihin niyo, mamaya ka sa akin, itong kana naman. Ang bira. So, kayo dito, kumusta naman ang ilang araw na kayo nandito sa Ka-Business House, kasama ang Ka-Business Family, syempre mga kagwang at ang mga M's. Yun, kumusta? Okay naman po, kuya, tsaka mga business. Tapos po pati ako nagpapasalamat kasi sa second time na napupunta ulit kami dito, kina kuya, talaga blessing po talaga. Unang-una po sa pangunguna po ni kuya na talagang inilalapit po kami kay ama. Sa Panginoon Diyos. Opo, sa Panginoon Diyos po. Yun po, talagang pinupursige kami ni kuya sa sa pagsamba, ganun po. Sa Bible study. Bible study. Yung pakikinig, pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Opo. No? Doon pa lang po talagang blessed na po tayo. Yun, sumunod po yun. Marami kang na-realize, ano? Opo. Na dati-rati ay akala mo ganun-ganun lang at hindi mo pa masyado nauunawaan at maaaring hindi mo pa alam yung aplikasyon ng mga ganong bilin sa atin ng ating Panginoon Diyos at noong napag-aralan at inunawa mo
mas lalong nabuksan, no, yung iyong kamalayan at mas lalong tumibay yung tinatawag na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon Diyos, na talagang ang katotohanan sa kabila ng lahat ay siya talaga siya Opo. talaga ang pinaka higit sa lahat Opo. na dapat ay binibigyan ng mataas na pagpapahalaga at oras, panahon, no? Opo. Ng buo nating makakaya. Opo. Yun po, yun nga po yung kauna na akong pagpasalamat. Pangalawa po, yun po, doon po sa, sa pagsuporta po nila at po nila na maikasal po kami dalawa. Yun po, isa din po yun sa pangarap po namin dalawa na natupad po. Na yun po, nagpapasalamat po ako kay ate kuya na talagang mawala at numating man kami sa buhay nila ulit, talagang nandun pa rin yung support at pagmamahal po nila. Hindi, tsaka sa totoo lang kasi mga kabisnes namin minamahal, etong dalawang ito kasi bagaman na ups and down at may mga pagkakataon na naiinis din tayo, nabubusit na kumbaga yung mga vlog ba natin sa mga nakaraan, dahil nga lahat yun ay totoo kasi mga pangyayari at sa kabila ng lahat na yun, hindi naman po kasi talaga maiaalis na sila po ay napamahal na talaga sa amin ni Mrs. Kabisnes, sa pamilya. Kasi sila ang kauna-unahan sa mga tinutulungan natin na alam ko, nauna pa kay Bong no? Opo. Bago si Bong, sila muna na tumira dito sa Kabisnes House. Ibig sabihin, nakasama namin dito sa isang bubong sa aming tahanan, bukod kay Bay, no? Tsaka kay Stong. May si Stong, si Bay na tira, tapos kayo na yung dumating bago nagkaroon ng Bong. Opo. Ayun, so sa madaling salita, may pinagsamahan na kasi. Kumbaga hindi na yun basta-basta mababakbak. At yung maiksing panahon na yon, nung una na magkakasama tayo rito, nire-renovate yung bahay, no? Opo. Ang hirap ng sitwasyon namin noon, pero si Ate Vera sobrang humanga kami dyan. Masipag talaga yan. Hindi po ako magsasalita para lang, sabi nga papurihan yung hindi naman dapat papurihan. Hindi po. Masipag talaga yan si Ate Vera. Wala kami masabi dyan sa pagdating dito sa bahay. Nagkukusa yan. Hindi mo na kailangan mag-utos. Diba? At si Carlito naman, nung nandito yan, nung una, wala namang problema yan Kasi nakakapunta naman siya mag-isa sa comfort room. Opo. Ano po? Tapos kung halimbawa naman na may lakad, pwede naman namin siya isama. Pagka magmi-mission, doon lang siya sa sasakyan. Oh. Tsaka malaking bagay din kapag halimbawa nagmi-mission, dahil pagka minsan halimbawa ayaw mi-start ng van, malaking tulong ito na tinutulak yung van Silit yun yung araw. Hindi ko makalimutan yun mga kabisnes. Ito, share ko lang. May pangyayari kasi, si Bay, ako, Mrs. Kabisnes, tapos si Bong yung panahon na hinahanap-hanap pa namin. Kasi si Lito, naisama namin. Hindi ko lang naisama sa vlog yun kasi medyo nahiya ako noon Pero ngayon, isisiwalat ko. Banggitin ko kayo dito. Sige po. Ha? Yung nagkaroon ng problema yung battery ni Urban, diba wala pa tayo masyadong budget noon, ay mag-start. Akalain mo ito, nagulat ako, bumaba. Itulak na lang natin, sabi niya gano'n, no? Ano nangyari kayo ito? Ha? Ba't gano'n? Hindi kasi, ang takot ko, baka mamaya riyan, kasi ako ang nagdadrive Di ba, bumaba siya ganun. Wala akong pagkakataon na awatin na yung pigilan ng kamay ko, kundi, oy, Carlito, dito ka lang! Pumunta sa likod, dito side mirror, ganun-ganun yung, hindi naman maabot yung kamay doon sa, yung gulong ng hawak niya. Matatawa rin. Pero, okay sana yun, kaya delikado, huwag na ulitin yun, ha? Opo. Chinilasin kita. Hindi kasi nakakatakot. Opo. Kasi pag ang sasakyan, hindi umaandar, wala kang control, walang preno yan. Oo, mahina ang matigas ang brake niyan. Naalala mo? Opo.
dahilan o pumasok sa isip mo at naramdaman mo sa pagkakataon na bakit mo nagawa yon. At doon ko siya nakita mga kabisnes sa unang pagkakataon na mabilis siyang bumaba ng van na siya lang mag-isa. Hindi ko nga alam, parang tumambling ka nun eh. Ngayon nga po, hindi ko rin po sukat akalaing mabilis ang galaw ko po. Hindi ko rin po alam kung ano nasa utak ko po. Hindi, siguro parang nag-alala siya kasi nasa alanganin kami. Kumbaga binubusinahan na kami. Ang nangyari kasi nabitin sa pagkambyo. Tapos nung ini-start ko, ayaw na. Gumaganon. Tapos si Bay Papay lang lalaki, si Mrs. Ka-business ang Sabay, sabi nga nila, pagka halimbawa raw ikaw ay nabigla, ay yung rep nga daw, kaya mong buhatin mag-isa eh. Pero gano'n nangyari sa kanya. Sunod mong ulitin ha. Opo. Baluhin kita. Yung bis na magtulak, kuya, nakakalso na pa. Yan nga eh. Pusang galakat. Kasi tinulak mo yung ba niya, nakalsuhan mo ron. Para kang troso ron sa ilalim na... Anyway, tapos na yun, nakaraan na yun, i-share ko lang. Ayun, Kuya Lito, go ahead. Balitaan mo naman yung ating mga mahal na mga ka-business kung ano yung iyong damdamin, nararamdaman, yung ano ba ambience dito sa ka-business house, ano ba ang araw-araw na na-experience mo. Opo. Yung mga kagwang, so baka may gusto kang isumbong, ito na yung pagkakataon mo kahit na hindi pa ako ngayon si Idol Barbautog, pwede naman. Yung mga M's, si ka-business, isumbong mo kung ano. Hindi na, ang masasabi ko lang po mga ka-business, lahat po talaga sila ay maayos po yung pakikisama sa akin. Tinutulig po nila na isa akong kapatid, ganun po. Talagang pagpapahalaga din po nila, nagpapahalaga po din nila ako, gaya ng pagpapahalaga po nila Kuya Ate sa aming dalawa po. Ayun po. Ha? Ano? Pinagpapahalagahan po nila ako, gaya po ng pagpapahalaga niyo po sa amin. Ha? Parang ano po, Para po. parang... Sino tinutukoy mo yung mga kagwangs? Opo. Ah, At saka okay. po sina Ate, po. Si Intoy, tawa ng tawa, and just Yung, Intoy. sina Ate Jidyo po, Ate Nika, at saka si Ate Nengay po. Yun po, yun nga po. Araw-araw po, parang excited po dito sa pangyayari. Araw-araw po parang iniisip ko parang nakaka-excited Oo. po. Kasi syempre Ano po, kaya bukas? Ano, di ba no? Okay, yung mga ganun eh. na sino kaya matutulungan ni Kuya, ganyan. O kaya ano kayang naiisip ni Kuya na pampag-good vibes, mga ganun po ba? Alright. Pampag-good vibes sa'yo. Manda ka sa akin. Tayo, paso yung ambasahan tayo. Pero pawisan ito tayo. Pawisin ito. Ano? Bukas yung aircon. Hindi kasi tayo pwede magbukas ng electric fan kasi maingay yung audio. Kasi na, Toy? Basahan. Ay, basahan! Tissue, Toy! Tissue! Pastilan. Ginawang figurin eh. Basahan eh. Nakakatuwa ito si Kuya Lito kasi ano po tawag nito, ewan ko lang ha, pero na-observe ko lang, isa rin sila. Lalo na nung nakasal kayo, no? Hindi naman ako mapaniwalain sa mga, alam mo yun, di ba, mga sinasabi ng mga matatanda o nakakatanda sa atin. Pero nakakapagbigay ng swerte na matatawag, no? Di ba, simula nung nakasal kayo, no? Nagkaroon ng si Tony, nakita natin yung flow ng ating YouTube channel, yung vlog natin, no? Payapa, smooth, masaya. Oh wow. At sana may awan Diyos tuloy-tuloy na ito. Opo. Wala yata makitang basahan. Ay, tissue. Ay, Papa din, boss. Bati ka naman, oh. Nag-vlog kami, boss. Kain po tayo. Boss, continue ko, boss. Kain po tayo. Kain na po kayo, no? Opo. No, business. Ha? Kain po tayo. Pagkain. Mamaya kami ni Mama. Ganun po. Sabay talaga kayo. Sabay kami. Sige po. Ito po muna ako. Papa Dins po, support natin Opo. mga business. Tsaka si Intoy, yung mga YouTube channel ng ating mga kagwang squat. Ito yung dito, diyan ka na rin lang naman. Yan na.
Suportahan natin. Kagwang Intoy Official, Kagwang by Papaya Official, at Kagwang Buknoy Official. Support natin. Papa Dins TV, ka-business family. Alright. Dito muna ako. Thank you, Paps. So yun, ibig sabihin ay alright na alright kayo rito. Opo. Talagang feeling safe po kami. Yeah, salamat. Hindi lang feeling. Safe na safe ka. Yun po. Tsaka po talagang pamilyang-pamilya po ang turing nila po sa amin talaga. Kasi hindi talaga ako papayag na merong kasama tayo rito na para bagang ibang tao. Ayoko nun, hindi ako komportable. Di ba, no? Okay. Yung hindi mo maramdaman na pamilya, parang naiilang, ayoko nun eh. Ayoko nang ganun eh. Basta dito sa pamamahay ko, pamilya, at ang problema ng isa ay problema ng lahat. Kapag nalungkot ang isa, malungkot ang lahat. Pag masaya, masaya tayo lahat, no? Ganon tayo rito. At syempre, yung pagkain ng, kumbaga ang pagkain sa lahat, no? Hindi ako papayag na para bagang kanya-kanya, bibili kayo ng sarili niyong pagkain, tapos kakain kayo ng kayo lang doon, paluin ko talaga kayo. Ayoko ganun, huwag niyong gagawin yun, ha? Pwede kayong bumili kung halimbawa meron naman na kayong sarili na pera, di ba? Kasi darating ang sahuran, may sahod na si Ate Vera, at ikaw ay hindi natin masasabi, baka may magpaabot ng mga ka-business natin ng tulong at pagmamahal, suporta sa inyo, no? So ibig sabihin, meron na kayong magiging sariling pera, no? At kung meron kayong gustong bilhin pagkain ay malaya kayo, no? Hindi namin kayo pagbabawalan. Pero wag yung bibili kayo ng pagkain ninyo tapos kakain kayong dalawa doon sa kwarto. Pangit yun, ha? Doon sa mga ka-business natin, halimbawa meron kayong nakikipanuluyan kayo, wag niyong gagawin po yon. Kung bibili kayo ng pagkain, may gusto kayong kainin, doon nyo na lang kainin sa labas, no? At kung alam mo gusto, ang pinakamainam niyan, bumili ka ng marami, dalhin mo para sa lahat, no? Alright? Alright po. Kasi dito ay para sa lahat. Opo. Mga kabisnes, pasensya na kayo ha. Ganito lang itong inyong abang lingkod, pero pagdating sa mga bagay-bagay na ganyan, no? Ate Vera na, ano si Kuya, no? Ma-organize ba? Mga kabisnes. Ano pa? Kumusta naman si Kuya ka-business? Ano? Yun po. Si Kuya ka-business, bilang si Kuya ka-business po sa akin, hindi lang po siya talaga siya po talaga ay sa lahat ng aspeto ng isang pagiging lalaki, nandun po siya. Nandun po siya, mapera po anak, ano po. Nandun po siya pagiging kuya, pagiging ama, kaibigan, at saka po talagang yung ika nga ay yung best friend, ganun po. Wow, ang ganda ng mga sinabi mo. Ayaw mo mamaya bilang kita ng lollipop. Alam niyo po. Pero may napansin ako yung pagiging lalaki. Opo. Bakit mo na titingnan yung aking pagiging lalaki? Halito. Hindi na ako, ibig ko sabihin po Kaya pala madalas nakatitig ka sa ano ko. Hindi tayo dyan. Hindi, linawin mo yon. Yung ba, ibig ko po sabihin yung aspect. Bakit nakukulangan ka ba sa paglalaki? Hindi naman po. Kasi nga po. Baka misinterpret eh. Hindi ba, ibig ko po sabihin po talaga siguro ganito. Namamatsuhan ka kay Kuya. Ha? Matipon mo ba si Kuya ka business? Siyempre po, marami po yung nagkakagusto. Kaya lang po, si Ate Marigold. Si Ate Marigold lang po talaga. Kung ilalaglag ha. Kung panood ni ate mo to. Yeah, marami po nagkakagusto kay Kuya. Pero kay Kuya po, si Ate Marigold lang po talaga. Nag-iisang babae. Padalawa po pala si Ate Budang. Shoutout po Ate Budang. Nakakatakot tumugin sa storya. Baka kung saan. Pero mga business na kita nyo, nakakatawa na sila ng ganyan, ano? Ang sarap, di ba? Kasi mararamdaman mo eh. Opo. Yung saya kung fake o nagsisaya-sayahan lang. Opo. Kaya pasensya na kayo ng mga nakaraan doon, bagamat tumatawa kayo doon sa tindahan, ramdam namin yun eh.
pati mga viewer, hindi nyo may tatanggi yun. Opo. So, pero ngayon talaga, ano ka na, loko-loko ka na rin. Makulit ka na rin, pero okay yan. At masaya lang tayo, ha? Opo. Tsaka yun nga po, Ano naman? siguro po kaya ganito po kami yung dalawa ni Vera po, ano po. Siyempre, Napunta kay Vera. siyempre po, nawala po yung iba naming alalahanin. Yung nandun po na kailangan magsipag kasi may babayaran ka sa ganito, na kailangan, ano, Yung bang tinatawag na responsibilidad na, yun nga, tama. Sige, go ahead. yun po, yung parang, Ilaw, tubig, Opo. mga yung mga tinutukoy. May tama ba ako, Ron? Opo, O may tama ako? May tama ako? tama po. Yung ba yun nga po, parang kaming dalawa parang nape-pressure na kailangan gawin sa ganito, sa ganyan kasi may obligation nga po ano po. Pagdating namin po dito kay na kuya, parang iba. Parang bagaman may obligasyon si Berang ginagawa, parang hindi ganun nakikita namin kasi siyempre si na kuya, kahit bagaman na nga ganun po yung ginagawa ni Vera dito, hindi po siya totally tinuturing na kuya na katulong o kasambahay, talagang Pamilya. Ay, Pamilya po. wag. Ganun ang inyong magiging isipan at damdamin, Oo, ha? ay, Yung mga gawaing bahay, pagkabukal sa puso yung gawin ninyo. Opo. Pagka medyo hindi nyo feel o hindi kaya ay wala kayo sa kondisyon, wala kayong dapat alalahanin o poproblemahin kasi may gagawa at may gagawa niyan. Opo, Ha? Opo, ayun nga po. Ayun po talaga ang kakaiba po sa naramdaman po namin kaya Hindi po kasi tulad dati na kailangan mo pong gumawa yung talagang hard mong dapat pong gawin kasi may mga bayaran yung araw-araw naming bayarin. Totoo yun. At saka ano yan, alam ko yung nararamdaman nyo eh. Kumbaga, malaking factor yan, malaking bagay yan, Ate Vera, na hindi kayang tumpasan ng pera. Yung kapanatagan, no? Yung matutulog ka, gigising ka, na wala kang, naku po, baka dumating na yung maniningil si ganito, di ba, no? Ang hirap nun na parang may mga sandali sa buhay natin na gusto mo gabi lang lagi. Opo. Totoo, tama ba ako, Ron? Tama Di po. ba? Opo. Na, Diyos ko, sana, parang gusto mo gabi na lang lagi. Parang nai-enjoy mo na lang buhay mo pagka gabi lang kasi malayo ka sa isipan at paningin ng mga taong obligasyon mo. Opo. Kung may pananagutan ka. Opo. Dumating sa amin yan, sa ganyang sitwasyon, ang hirap. O, bayad sa upa, Opo. kuryente, tubig, tapos yung nag-5-6 pa kayo, lending, ano. Araw-araw na gastusin po. So anyway, lahat ng yan ay magsilbing aral, Opo. no? Magsilbing karanasan na para wag na ulit mangyari, no? Yun Ano po. pa? At saka po, dito po kay na kuya, ka-business po. Araw-araw na ginagawa mo, hindi po siya hardworking, kundi nai-enjoy po namin kasama. Kumbaga, kung yung dati po gusto mo gabi na lang. Ngayong nandito kami, gusto mo mag-umaga na kasi excited ka na sa mangyari kinabukasan. Opo. Ganun po. Opo. Ayun, so salamat naman sa Diyos at ganyan ang inyong pakiramdam, nararanasan, Opo. na-experience dito sa ka-business family. So ayun na mga ka-business naming minamahal, salamat po. Teka muna, baka may gusto pa kayong banggitin, sabihin, Ikaw naman. i-share sa ating mga ka-business bago natin tapusin yung ating simpleng vlog. At ayun, nakapagbigay daan tayo dun sa mga ka-business natin na nangungumusta sa inyo, nagmamahal sa inyo. Ayun po pala. Gusto ko lang po palang magdagdag ng pasasalamat sa mga nag-volunteer po na magninang at ninong nung kasal namin. Opo. Natandaan mo? Hindi po Huwag ka na lang munang magbanggit Opo, kasi basta baka sa kanilang lahat na magkaselos-selos. lang po. Nandun kay ate may listahan ko mo, ha? Sa Para kanilang pagka lahat. nag-vlog tayo, may shoutout mo. Opo. Tsaka po sa mga nagko-comment po ng pagmamahal po sa amin ni Lito, maraming salamat po. Pagmamahal po at concern, maraming salamat po. Sana po wag po nating pagsawaang itangkilik ang ka-business official po para marami Yes. pa pong matulungan sila kuya. Opo. Tulad namin na maihaahon sa or maalis sa kumbagay sadlak na kapahamakan.
Lito? Yun po, hindi lang po natin supportahan sa ka-business official, ka-business... Ano? Ulitin mo, hindi? Hindi lang po natin dapat... ano ba yan? Oo. Ano ba yan? Guys, Ulit ulit ko, po. Ulit po. Take two. Dapat po ay... Klaruhin mo yan kahit mamaya masunurin pa naman yung mga kabisnes natin na nanonood. Pag sinabi mong hindi natin dapat suportahan. Naalala ko yung vlog ni Bay Papaya eh. Tawa ko ng tawa ron. Ayun, yung intro niya, ewan ko sino nakapanood ng mga kabisnes natin. Sabi niya, ayan na mga kabisnes, salamat po sa walang suporta sa amin. Jesus, Ginoo, talaga halak ka. Pati sa ate mo. O sige na. Yung po, ang take two po ang ibig ko po sabihin, dapat po din natin supportahan po yung family ka business, tsaka Papa Dins TV po, tsaka si Kuya Intoy, kagawang Intoy official, kagawang Papaya official at kagawang Buknoy official po. Dahil sila din naman po ay nagsusumikap din na makatulong din po sa ibang tao po. Ano po. Hindi, sa ngayon, yung stage ng mga kagwang sa kanilang pag-YouTube o pag-vlog ay para kung sakali na pagdating ng araw ay magkaroon na ng revenue. Ay ngayon meron na kaya lang paunti-unti yan, no? Ganun talaga. Ay makatulong sa sarili nila, sa pamilya nila. At pagdating ng araw na loobin ng Diyos na lumago pa ang kanilang mga YouTube channel at nagkaroon na ng revenue o sahod na sapat para sa pangangailangan nila at meron pang sobra, yun naman yung time na magbahagi sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Opo, yun po. So, yun supportahan po natin silang lahat po, yun po. Sino? Ako muna, ikaw? Magsasalita? Hindi, kayo na po. Hindi, sige, ikaw na lang. Hindi, okay lang na sa akin. Sige na kayo. Wala. Ano paano ito ay? Hindi nga ikaw na nga mauna. Hindi, okay lang po. Tapos. Okay lang yan. Opo. Okay. Okay po. Ay, sa'yo na ng mga business. Pwede na ako? Ha? Kasi, ano po nakakatawa nung nangyari? Basta yan, no? Opo. So, pitikin yung mata nila. Chinilasing ko ito, makatigim sa akin. So, yun po mga ka-business, kayo man, pagdating na araw, gusto ko magkaroon kayo ng mga YouTube channel, ha? Opo. Lahat dito, sama-sama tayo together, no? At sa ngayon, ang sitwasyon ay si Kuya ka-business at saka si Papa Dins ay kumbaga sa kami yung itinutulak nyo pataas, no? At kaming dalawa naman ni Papa Dins na nasa medyo mataas-taas na, paunti-unti naman bawat isa sa inyo hinihila namin pataas, no? Opo. Para magkasama-sama tayo ron sa rurok ng tagumpay. Opo. Diba? Oh, yan. Alright, no? Alright. Diba, no? Galing, no? Opo. Ganun lang yun. Hindi po pwede yung maghihilahan pababa, no? Huwag. Paluin talaga kay talento. Baba. Ang mga business na nainip na kayo sa vlog namin. Ayun, yun lang muna siguro. At kami, masaya kami. Opo. Miss ka business mga anak ko. Nandito sila. At yung pampaswerte nga. Bawal po paahangay. Lumalabas yung pagkakulit. Pagkakulit, ano? Sintoy tao ng tao ron, no? Mautot ka dyan, Toy. Pag po kasi pinagsabay, parang napanood niyo yung penguin po. Kaya wag na po isa pa. Oo, mag no? Ay, di na siya dito. Penguin na yata yan. Uy, always nila kaila paruhol. At saka hindi kasi pag kalimbawa yung paa mo ginanon-ganon mo, baka magulat yung mga ka-business natin, bakit tatlo yung mga ganon? Joke lang. Tama na to. Gusto lang.
Salamat po mga ka-business. God bless sa ating lahat. Gira lang tayo. Opo. Pakiabangan nyo po mga ka-business naming minamahal kasi meron gagawin si Boss Dave na parang short movie about Lito and Vera. Ano po, sana ay magawa ko ng buong husay. Boss Dave, matindi yung binigay mo sa aking assignment, boss. Pero natcha-challenge ako at masaya akong gagawin yan, no? Short movie about Lito and Vera. Ano po mga ka-business namin minamahal. So yan isi-shoot na natin yan. Ayun, abangan nyo. Makita kayo ng penguin na kakaiba at saka isang klase ng dambuhan. Joke lang! Puputang. Magalit sa akin. Joke lang po! Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo.